Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry mga kapatid. Alhamdulillah. Uh, ang aking tatalakayin ngayon is part of the miracles given by Allah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ba ito ang pinili ko mga kapatid? Dahil sa daming kung ano na lang ang mga salita itong mga Kristiyano na walang alam sa buhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na paano daw naging propeta? Kahit isang himala daw wala. Kahit isang himala. Sana bago sila magbigay ng salita ng ganyan, magbitaw ng mga salita ng ganyan, dapat mag-research muna sila. Magtatanong ba sa mga Muslim? Hindi nagtatanong eh. Kung ano ang puot, sakit ng kanilang damdamin sa mga Muslim, yung pinapalabas. Kawawa eh. Nagmukha talagang mangmang at mga hangal ang mga taong nagsasabi na walang alam sa pinagsasalita. Wala daw, kahit isang himala raw, wala raw nagagawa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm not talking here about his prophecy. Mga propesya nga na-fulfill sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sinasabi niya na fulfill ngayon, hindi ngayon ang topic. Ang topic na yan mga kapatid, yung mga himala. Yung mga himala nga nalikha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin mga kapatid, walang isang Muslim naniniwala nga ang himala na nagawa niya ay nagmula sa kanyang kapangyarihan. Hindi. Naririnig niyo mga kapatid siguro, okay? Sana inshallah hindi kagaya noon na salita ako how many minutes ay pala uh, ay hindi nag-sound. Sana nito wala namang reaction, walang sound, nag-sound na siguro. Wala kasing monitoring. Okay? So ito ngayon mga kapatid, shout out muna pala dyan kay Sarah Gumulon, mashallah, Narvelia, wala itong sawang sa pakikinig sa akin, ang asawa ni Brother Jamal, alhamdulillah, si Amira Abdul Mutalib, si Edith Kabugatan, Waalaikumsalam warahmatullah sa inyo. Okay, shout out sa inyo mga kapatid. Okay. Mayroon mga himala, ang dami mga kapatid. Himala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigay ng Allah sa kanya, ang dami. Baka naman sabihin nito, imposible. At himala nga eh. Tinatawag ang himala eh. Dahil imposible eh. Hindi magagawa ng tao. Lahat ng mga himala ay hindi ito magagawa ng tao. Magawa lang ito ng Allah. Kapangyarihan lamang ito ng Allah binigay sa tao. Ang tao walang magagawa nito. Pero dito tayo mga kapatid sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang pinakahimala na kilala? At nandyan, nahawakan ninyo, kayong mga Kristiyano, mahawakan ninyo, makita ninyo. Lahat ng himala ng mga propeta ay wala na. Maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Jesus na himala, wala na. Wala na si Jesus eh. Hindi na. Nakabuhay ng patay noon, wala na. Wala na ngayon. Ano pa? Nakapakain siya ng how many thousand? Wala na. Ang mga himala noon ni Prophet Jesus, ni Prophet Musa, ang ni Noah, wala na. Hindi mo na, hanggang history na lamang. Okay? May dagdag bawas pa. Pero kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buhay hanggang ngayon. Ano? The first miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi ang Quran. Quran. Quran sa buong mundo, walang memorize na aklat
114 chapters maliban lamang sa Quran. And millions of Muslims who memorize the whole Quran. At mayroong institution, tinatawag na Tahfidh Quran, walang ibang pagtrabaho, walang ibang pag-aaral, kundi pag-memorize lamang sa Quran. Tinatawag nga dito sa Pilipinas, Turel. Ha? Tinuturel after 2 years, more than 2 years, ay memorize na ang buong Quran. Ha? Nagpapatunay na ang Quran ay salita ng Allah. Marami dyan, mga miracles, discoveries, prophecies, nandyan sa Quran na fulfill. Okay, pero hindi ito pag-explain ngayon sa Quran, but I'm giving you the first miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Quran. The living miracle in your hand. Okay? Ang pangalawa, mga kapatid, nga miracle na sa aking naisip lamang ito, nga ganawa kung by number 1, 2, 3. Okay? Pero itong mga miracle na ito, hindi ko gawa-gawa. Baka isipin naman dyan sa mga katunggali, gawa-gawa ko itong mga sinasabi kong miracle ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ano? Yung tinatawag na Mi'raj, Isra and Mi'raj. Yung Mi'raj, yung pag night journey, Isra, yung Mi'raj, yung pagsaka niya sa langit. Actually, hindi ito kagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito kagawa ng Allah. Hindi kaya ng tao akyat sa langit at babalik. Si Kristo ay umakyat lang or kinuha lamang. Sila ni Elijah kinuha lamang. Si Enoch ay kinuha lamang. Ayon sa record sa Biblia. Pero nandito sa Quran, si Jesus ay talagang kinuha ng Allah pero ibabalik siya dito. Pero nangyayari na po nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinuha ng Allah at binalik. Sabi nga ni Aisha radhiyallahu anha, ang pagkawala daw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pag-mi'raj niya ay mainit pa yung higaan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakausap niya ang Allah. Hindi niya nakita pero nakausap niya ang Allah. Doon nga niya nakuha ang revelasyon ang sala. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng mga revelasyon sa Quran ay nakuha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah through Anghel Jibril dito sa mundo. Whereas ang sala is direct from Allah at nakuha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang number of sala, paano magsala, hindi sa lupa, kundi doon sa langit niya nakuha. Ang ang istorya nito, yung bumalik na siya, dumaan siya kay Musa alayhis salam, sabi ni Musa, hindi kaya ng inyong umma na 50 times magsala sa isang araw. 50. Ngayon kasi 5 times. Sabi ni Musa, balik ka kay Allah at kausapin mo si Allah na i-reduce. Na-reduce ng 10 at dumaan siya kay Musa. Sabi ni Musa alayhis salam, hindi kaya ng iyong umma na ang 10 times, 10 times magsala sa isang araw, hindi kaya ng iyong umma. Pumunta ka kay Allah at balik ka sa Kanya at hilingin mo na i-reduce. Bumalik si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at reduce to 5. At dumaan naman siya kay Musa, sabi ni Musa, hindi pa rin kaya ng iyong umma. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, never na ako babalik. Nahiya na ako kay Allah na i-reduce pa ito, hindi na ako babalik. Ito itatanggapin ko na at tatanggapin ng aking mga komunidad. Inshallah. So, nakausap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allah. Saan? Doon sa pinakamataas na langit. Kalangitan. Yan ang tinatawag na Isra and Mi'raj. Miracle, hindi ba? Pag-akyat sa langit, ngayon mag-rocket, anumang rocket mo ay ano bang pinakamabilis na sasakyan sa mundo? Hindi makabalik ng even 1 hour or outside the orbit. Wala, hindi ka makabalik 1 hour. Pero si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kinuha siya ng Allah at binalik, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, mainit kayong higaan ng Rasulullah. At pagpapatunay nito, maraming rason ang pagpapatunay dahil mismo ang mga Quraysh na hindi naniniwala
sa kapanahonan na inimbestigahan nila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit paano ka nakapunta sa langit? Naggaling sa Makkah, pumunta ka sa Jerusalem. Pag galing sa Jerusalem ay pumunta ikaw sa langit. Paano? Uh, yan ay mahabang istorya. At dito naman tayo sa lamang sa mga himala ng kanyang nagawa. Hindi ako dito nagpapatunay ako, hindi. Kundi I only relate to you sa mga himala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kafir nito, mga Kristiyano, you believe it or not, wala, hindi na sasakit ang tiyan. Basta sinagot ko na ang sinasabi ninyo na kahit isang himala ay walang himala ang inyong propeta. Sinagot ko lang yan. Dahil sa inyong kamangmangan, sa inyong kabulastugan, ay talagang full kayo mag-research, yun ang inyong sinasagot. Yun ang kanyang binabato na walang himala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Sa kapanahonan sila ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangatlo ito, nag-travel sila sa disyerto at naubusan na sila ng tubig. Sa disyerto, mga kapatid, walang ibang pinaka-importante sa lahat ay tubig. Tubig. Pag naubusan ka ng tubig sa disyerto, patay ka. Nag-travel sila sama ang mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi niya, "Ya Rasulullah," sabi ng mga tao, "wala na tayong tubig, ubos na." Sabi na ang prophet, sabi niya, "Tilokon ninyo ba?" Tilokon sa Bisaya, but aywan ko sa Tagalog. "Tilokon ninyo, kung mayroong natitirang kunti diyan, dalhin ninyo dito at nilagay sa lalagyan na maliit na malaking lalagyan at kinuha lang ang natitirang tubig, kunting tubig, kunting-kunting tubig. Parang gagmay-gagmay ba? Parang sa ibo na to, tinulo lang siguro sa Bisaya pa. Giipon dito dodong sa dakong butanganan o ang kamot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyang gibutang ang kamay niya doon at nakakuha sila ng tubig, nilagyan ang kanilang mga baonan ng tubig, lalagyan ng tubig, na puno, napainom ang mga kamilyo, sila tanan ay nakainom, nakapagluto sila lahat, puno pa ang kanilang lalagyan. Okay? At ang mga kamilyo ay nakainom pa lahat. Himala o hindi? Himala, siyempre. Ang kaunting tubig lang eh. Nilagay yung daliri niya doon. At lahat sila ay nakakarga pa ng tubig, puno ang kanilang mga lalagyan. Pangatlo yan. Ang pang-apat nga himala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang naglagay na numbers nito ha. Baka isipin nyo I'm following the numbers of the scholars. No. Inilagay ko ng numbers. I don't care saan ang una, saan ang pangatlo, pang-apat. Pero nilagay ko ng lang number. Pang-apat, mga kapatid, sa kapanahonan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khutbah sa Madina Munawara. Friday, naririnig ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kasamahan niya sa loob ng masjid na ang kahoy, yung palm tree, yung tamar, yung parang lubi, niyog, na nakasandig ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiyak ang yung punong kahoy, puno ng tamar, ginawang haligi. At ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinaplos niya at gipahilom niya dudong ba? Kakuya ni magsinig Tagalog tao. Sige, libog naman ko ining sig Tagalog kasi mahurot akong Tagalog. Kundi punta mag-Tagalog, usa pa ni mga Tagalog, matapulan man ni kayo, di man magtuon gud og Tinagalog. Cebuano na mag-practice ng tao ay wa I give proof. Mag-shout out anay ko. May mga kapatid ko di. Okay. Si Sara Gumulo Norbilla, na shout out ko na kanina, si Amira, sinang bago dito, si ED Kabugatan, shout out sa inyo. Noy, palawakin pa ho ang inyong inshallah, amin. Si Amira Abdul Mutalib, Ustad, silang ano ito? Ustad, sila lang naman nang hindi naniniwala. Pero lahat ng Muslim naniniwala. Opo, alhamdulillah. Hussein Gaho, Rebostes, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Shout out sa inyo. Ang pang-apat na nabanggit ko na, yung pang-apat, yung tamar, puno ng tamar ay umiiyak. Panglima,
may isang shepherd ng tagabantay ng karnero at nakita niya ang karnero niya ay hinabol sa isang wolf, yung aso ba, yung aso, ihalas nga iro. Hmm. Gikaon niya, katukbo na unta niya, kagatin na niya, nahabol na niya, nahawakan na ng ang karnero, yung tupa, at nilapitan ng may-ari at gusto niyang agawin. Nagsalita ang tupa. Sabi niya, binigay na ito ng Allah sa akin. Kunin niyo pa. Huh? Kunin niyo pa ang binigay ng Allah para sa akin. Sabi ng yung shepherd nagbantay ng may-ari ng karnero. Subhanallah, ang how great yung kamangha-mangha. Ang isang wolf nagsasalita, kamangha-mangha. Sumagot ang wolf, sabi niya, mayroon pang mas kamangha-mangha. Punta ka sa Madina, doon sa lungsod ng Madina, doon sa masjid, at may pangalan na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May propeta ang pangalan niya Muhammad. Mas kamangha-mangha siya. So, nang narinig niya, yung may-ari, hindi na niya kinuha yung tupa, pinabayaan niya at dumiretso siya at pumunta siya sa Madina at naghanap siya, sino ito si Muhammad? Sino ito si Muhammad? Nagtanong, pumunta siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmamadali, parang takot. Bakit ka nang nangyari sa iyo? Ikaw ba si Muhammad? Sabi niya, oo, ako si Muhammad. Dahil ganito ang nangyari, ang tupang aagawin ko sana sa wolf ay nagsasalita. Tapos namamangha ako. Sabi niya mayroon daw kamangha-mangha pa ang pangalan Muhammad dito daw sa Madina. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo ang sinasabi ng wolf. Wolf nagsasalita, mga kapatid. Wolf nagsasalita. Ano pa? Hmm. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang sahaba na limutan ko at umiiyak siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aking ama bago siya namatay ay nakautang siya sa Hudyo ng aywan ko pera or nakautang siya, ito nalimutan ko lang, pera or tamar, nalimutan ko, pero nakautang siya. Malaki daw ang utang ng kanyang tatay na kahit ilang taon hindi daw niya kayang babayaran. Ngayon sinisingil na siya sa Hudyo, ginigiit na sa Hudyo ang utang ng kanyang tatay na dapat babayaran niya. Ya Rasulullah, tulungan mo ako, makabayad ako sa aking utang sa Hudyo dahil ang utang ng tatay ko dapat ko babayaran. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga dates, di ba nagbunga na? Sabi naman ng sahaba, ya Allah, ya Rasulullah, nagbunga pero kahit ilang taon pa hindi talaga makabayad dahil ang bunga ng tamar ay kunti man lang ang aking tamar, kunti lang aking tamar, hindi naman marami. Kahit ilang taon, hindi ko kayang bayaran sa bunga ng tamar. So, ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tamar, ang na-harvest, nalimutan ko, yung mga puno or na-harvest na. Inikutan ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalimutan ko, yung pundok ba ng na-harvest nga tamar or yung mga puno ba ng tamar ang inikutan ng Prophet? Nalimutan ko lang, ha? It's either be yung puno, ikutan yung mga punong natanim, inikutan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or yung na-harvest na tamar ang inikutan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sabi ng Rasulullah, yung bunga ay ihatid mo sa kunin mo ang bunga at ihatid mo sa Hudyo, ibayad mo sa Hudyo. Nagtaka mismo yung nakautang at pati ang Hudyo, bakit nangyari? Nga sa daming bunga ng tamar, nga sobra pa ang kanyang harvest sa binayad niya. That in fact, sabi ng tao, sahaba, kahit ilang taon, hindi niya kayang bayaran. Pero biglang nagbunga ang tamar sa dami-dami. At binigyan na bayaran na may sobra pa. It just twinkle of an eye. Yan ang panglima. Ang himala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-anim,
ang mga sahaba, sila ni uh, Abu Bakar at si Abu Huraira at si Omar, siguro nalimutan ko, naglalakad sila. At pareho sila ay dahil sa gutom. Dahil nagutom sila, umaalis sila sa kanilang bahay at doon sa highway, sa kalsada, at dahil nagpalipas sa gutom, nakita sila doon, pareho sila gigutom. At naghanap sila ng pagkain doon sa mga kasamahan, mga Muslim, baka may pagkain sila. At may nakakita sila, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakita siya ng isang kambing, na ang kambing ay bata pa. At bago nga nagtanong, mayroon ba kayong alagang kambing? Sabi ng ang misis nga nakasagot, mayroon pero hindi, wala pa yung gatas dahil wala pang anak. So narinig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabihan, dalhin mo dito ang kambing. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, hindi pa nga nanganak ang kambing. Pati ang may-ari sabi niya, bata pa yung kambing to, hindi pa yan buntis, hindi yan nanganak pa. Sabi ng Rasulullah, dalhin mo dito ang kambing. So wala silang magagawa, dinala ang kambing at hinaplos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang suso ng kambing at nakakuha sila ng gatas. Napuno ang lalagyan ng gatas ng may-ari at sila mismo nakainom, busog na busog pa sila. If I'm not mistaken, may dinalhan, nagdala pa sila at binigay sa mga kasamahan nila ang gatas ng kambing. Ang liit-liit lang ng kambing. Ito ay himala. Of course, ito ay himala. Marami ang himala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kapanahonan niya, sabi ng mga sahaba, pang-anim ito. Sabi ng mga yung mga taga-Quraysh, yung hindi naniwala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the beginning, kung ikaw ay tunay na propeta, kunin mo ang buwan, biakin mo ang buwan, sorry, hindi bala kunin. Biakin mo ang buwan kung talaga ikaw ay tunay na propeta. Hinahamon siya. So ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdua siya, humiling siya sa Allah, at diyan biglang nabiak ang buwan. Nahati ang buwan sa kabilang bundok at saka ang isa naman ay sa kabilang bundok, at yung nangyari nga nabiak ang buwan, sabi ng mga Quraysh, you are a magician. Magician ka. At kung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi kayo maniwala nga talagang gawa ng Allah ang nabiak ang buwan dahil sa inyong paghamon sa akin, pwede niyong tanungin yung mga taong parating dito kung anong nangyari sa buwan. Yung mga travelers, kagabi, tanungin ninyo yung mga travelers kung darating sila ngayon, tanungin ninyo sila. Or bukas darating sila, tanungin ninyo. Yung dumating ang mga travelers, yung mga caravans dumating, dala-dala ang kanilang binta. At tinanong sila, nakakita ba kayo sa buwan? Anong nangyari kagabi sa buwan? Sabi ng mga caravans, oo nga, nabiyak ang buwan. Nagtaka kami, bakit nabiyak? First time namin sa buhay namin, nabiyak ang buwan. Nakita namin, naghiwalay. So, alhamdulillah, ang iba ay naniwala, ang iba ay hindi. Akala nila ay magic lamang. Another thing, isang pang-pito. Actually, ang dami. Hindi lang siguro siguro mga 100 ang kwan, pero ito ang kwan ko lang, naalaala ko lang. May isang parang higante, ang laking mama, matangkad at kilalang wrestler sa mga Arabo. Dinawahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mag-Muslim lang ako, ya Muhammad, mag-Muslim lang ako kung matalo mo ako. Wrestling tayo, magre-wrestling tayo. Kung matalo mo ako, magsyahada ako. So, tinanggap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hamon. Sabi ng mga sahaba kasama niya, Rasulullah, kilala mo ba yan? Yan ang bantog na tao, wrestling dito, wala pang nakatalo. Wala pang nakatalo. Ang laki-laki niyan, ang tangkad niyan. Ang mas pulado niyan, talagang mabraso yan, talagang matapang at malakas na tao. Wala pang nakatalo niyan dito sa mga Arabo. Siya ang number 1 na wrestler. Ngayon, haharap ka sa kanya at makipag-wrestling. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
if I'm not mistaken, sabi ng mga writers, ang lakas ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is equivalent to 40 or 50 katao ang lakas niya. Lakas niya. Nalimutan ko, it's either 40 or 50 katao ang lakas ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung nag-wrestling nila sila pero merong dasmag nila dodong ba? Alikabok. Para bang hindi sila para bang kabayo nga nag-alikabok nga hindi sila makikita. Bigla lang nahawakan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nahawakan niya at nandoon sa lupa at nandito sa ibabaw sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi makakilos yung nalimutan ko yung pangalan daw. Hindi siya makakilos. Tapos sabi niya, nakaswerte ka lang. Nagkakamali lang ako. Nagkakamali lang ako. So nakaswerte ka, ikaw na sa ibabaw. Nakuan mo ako, na down mo ako. Sabi naman sabi naman yung isang Arabo nga wrestler, nga bantog na wrestler, pangalawa. The same nangyari, nandoon pa rin siya. Hanggang pangatlo sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Doon siya naniwala yung pangatlo na natalo siya. Wala na siyang rason kundi magsyahada siya. Imagine, pinakamalaking tao, pinakamatangkad na tao, pinakakusgan na tao sa buong Arabian Peninsula, dito doon sa Makkah, natalo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pangpito. Ano pa? Pangwalo. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nagdasal siya doon sa Kaaba. Ang ginawa ng mga tao, nilagyan siya ng dumi, yung tinae, bituka ng kamilyo, bituka ng kanyang mga tupa, yung mga reject, balat, ay habang nagsujud siya, nilagyan siya sa kanyang likod. At si Fatima, nakita ni Fatima, umiyak siya. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang iyak, anak, dahil darating ang panahon na ang Islam ay magpaibabaw. At ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdua siya, isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga taong naglagay sa kanyang habang nagsujud siya, ay nilagyan siya ng dumi, ay siya ay nagdua siya. Isa-isa ay namatay. Okay. Isa-isa ay namatay. Itong mga taong binuwaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang naggawa sa kanya ng kabulastugan habang nagdasal siya, binuwaan niyang isa-isa at namatay ito sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay itong mga tao na ito. Sa giyera man or sa sakit, namatay sila. Yan ay pangwalo. Pangsyam. Yung tubig sa Hudaybiyah, pangsyam, sa Hudaybiyah, may isang balon doon, balon ba, tabay ba nga lalom kayo? Lalom kayo nga tabay. Wala na sila mainom. Ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkuha siya ng konting tubig, nagdua siya at binuhusan niya ng konting tubig sa Hudaybiyah, nga hubas na. Tubig, balon na wala na. Ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na humingi siya kang Allah at binuhusan niyang kunting tubig at umangat ang tubig. Nabuhay ang atabay. Nabuhay itong atabay dudong ba? Ang tubig ni sakag kalit. Daghan pa mga kaigsuuna, marami pa. Ang naalaala ko lang, ito lang ang pagpapatunay nga yung nagsasabi diyan na kahit isang himala ay walang nagagawa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasinungalingan ho. At ang ito pang mga taong mangmang na ito, itong mga idolaters na ito, itong mga kafir na ito, mga idolatry ba? Bakit? Who worship Jesus Christ, you are idolaters in Islam. Mga idolaters kayo, mga idol worshiper kayo, kayong mga taong nag-worship kay Jesus Christ. At anong sinasabi nila sa kay Jesus Christ? Si Jesus Christ daw ay nagbuhay ng patay. Si Jesus Christ daw ay nagpakain lahat. Kay Jesus, pangyarihan daw si Jesus. Kasi nangalingan eh.
Walang isang teksto sa Biblia in the New Testament nga nagsasabi si Jesucristo nga itong mga milagro, himala nga ginawa ay nagmula sa kanya. Wala. Pero ang sasabihin nila ay himala daw ni Jesus Christ, nagbuhay daw kay Lazaro, kay Jesus Christ, nagpakain daw ni Jesus Christ, ang etc. ay kay Jesus Christ. Sinabi ba ito ni Jesus Christ? Nga sa kanya nagmula ang himala? Kasinungalingan eh. Ito, ipakita ko nyo sa Biblia mismo. Ang Biblia mismo, si Jesus Christ nagpapatunay. Mabasa ito sa Juan 5:30. Sabi ni Jesucristo in English, New International Version, by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. By myself, I can do nothing. May Tagalog dito. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ha? Sabi nyo, ginawa ni Jesucristo sa kanyang sarili. Hindi. Salungat ho ang inyong sinasabi nga si Jesucristo ay nagbuhay ng patay, si Jesucristo ay naggawa ng himala, si Muhammad wala. Kasinungalingan, kamangmangan ninyo, kabulastugan, may Allah punish you sa inyong pagsisinungaling. Dahil si Jesucristo ho, hindi siya nagsasabi kailanman na ang mga himalang ginawa niya ay nagmula sa kanya. Sinasabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyang nagsugo sa atin. Juan 5:30. Hindi ako makagagawa ng anuman sa ating sarili. Sabihin ninyo, si Jesucristo ang gumawa. Talagang mga kasarap talaga. Pamalikaso ninyo. Puntuhan niyo. Mateo 28:18 in English. Then Jesus approached and said to them, all power, okay, in heaven and on earth has been given to me. Given pala eh. Hindi pala nagmula sa kanya. Mayroon siyang kapangyarihan given to him. Hindi pala nagmula sa kanya eh. Sa Tagalog, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na nasa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ibinigay na sa akin. Nang ibig sabihin, hindi nagmula sa kanya, ibinigay eh. Kung bibigyan kayo ng sasakyan, mga kapatid, huwag kayong magmamayabang, ang sasakyan ay sa inyo. Dahil yung sasakyan na yan ay binigay lamang. Bigyan kayo ng BMW, binigyan kayo ng Rolls Royce, ano bang sasakyan yan, o relo, aeroplano, binigay sa iyo. Huwag kayong magyayabang, nasa iyo yan, dahil binigay lamang yan. The same ay kay Jesus Christ. If Jesus Christ was able to resurrect Lazarus, don't think this power, resurrecting Lazarus is manifested from Jesus Christ or originated from Jesus Christ. No, dahil lahat ng sabi ni Kristo, lahat, all power is given into me. Tapos sasabihin ninyo nga si Kristo ay makapangyarihan. Kadakong binuang naman. Tinunto, kabutigon man sa inyo, Dudong. Oo. Ano pa dito? Tingnan ko muna sa mga kapatid. Splitting the moon, din po Ustad. Even the enemies of the prophet. Oo. Alhamdulillah, nabanggit ko na, splitting of the moon. Tama ka, Junat, Ligara, Rivera. Nasabi ko na, alhamdulillah. Amira, Abdul Muttalib, salam. Babi John, alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Elvis, buti nagkikinig. Ito si Elvis, alhamdulillah, itong nag-Muslim. Kahapon yata ito nag-Muslim. Alhamdulillah, nakikinig po kayo, Elvis. Si Salahuddin Romas, ito aking kapatid. Itong pinakagwapo kong kapatid at alhamdulillah. Sa 11 kami, ito lang ho ang tunay nga nag-Muslim ng aking kapatid nandyan sa Lapu-Lapu. Ito ay siya ay isa siyang wholesaler ng ink. Kung bibili kayo sa kanya, ito ay direct buyer siya galing sa China.
At ang mga ink nagmula sa China ay nandyan sa kanya sa Cebu. Kahit anong ink sa Brother, basta mga printer ha, mga Brother, Epson, etc. All kinds of ink bibili kayo sa kanya. Wholesaler man kayo, kahit bulto-bultuhan, ilan dyan kahon ang gusto nyo, makasupply ho siya dahil direct po siya na comprador ng mga ink from China direct to Cebu, inshallah. Adonai Jehovah, yan ay si Salahuddin Romas. Okay? Sino si Elohim? Si Elohim. Di lang muna natin yan sagutin dahil ang pan po dito ngayon ay yung tungkol ho sa mga himala na nabanggit ni Prophet or nangyayari sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ko, may babasahin muna ako diha. Okay. Anyhow, mga kapatid, wala na kayong ibang tanong dyan. So ito, at least nabanggit ko sa inyo, ang mga Kristiyano nga makarinig nito, huwag niyong sabihin na kahit isa walang himala ang Rasulullah. Totoo talaga, mula sa kanyang sarili, wala. Dahil ang lahat naman ng himala ay nagmula sa Allah. Nagmula naman talaga sa Allah. Baka naman lulusot kayo at sabihin naman ako ay nagkakamali. Kasi palagi niyong binabato, wala siyang himala. Totoo naman talaga, by person as a human being, wala talaga himala. Ang lahat ng mga propeta tinawag na himala because no human being can do that except by the power of Allah. Doon din kang Jesucristo. So wag niyo sabihin nga si Jesucristo ay gumawa ng ganito, nagbuhay ng patay sa kapangyarihan ni Jesucristo para lang sa mga idolaters yung sumasamba para masiminto yung pagsasamba nila kay Jesucristo. Maniniwala ang mga tao nga Diyos si Jesucristo dahil palagi niyong ini-inject nga si Jesucristo nagbuhay ng patay. Si Jesucristo ay nagbigay ng buhay na walang hangganan, eternal life. Oo, kung si Jesucristo ay nagbigay ng eternal life, nagbigay siya kung anuman, buhay na walang kamatayan, hindi ito nagmula sa kanya. Dahil ay natanggap lang po niya. Natanggap lang ito lahat sa galing kay Allah. So wag niyong sabihin na Diyos na siya dahil mayroon na siyang kapangyarihan. Ako naman, paniniwalaan niyo yung Diyos yung nagbigay, hindi yung nabigyan. Si Musa alayhisalam, nabiak niya ang Red Sea. Sino bang nagbiak sa Red Sea? Si Moses? Hindi Sa kapangyarihan na ni Musa, yung hinahabol na sila ni Pharaoh sa Red Sea, wala na silang mapuntahan. Allah ordered him nga ang kanyang tungkod, ganyan lang niya sa dagat. Sa Islam na pananampalataya, divided into 12 pathways. Sa inyo ay isa lang. Sa Christianity, dati akong Christian nabiak lang daw isa. Pero sa Islam, alhamdulillah, sa Islam, nabiak ho 12, 12, and the 12 tribes dumaan doon. So, yun mga kapatid. Sino pa? Si Abraham. Ang himala, matanda na yung asawa niya, ay nakaanak pa si Sarah. Ang dami pa, si Noah. Ang dami, sila ni Adan, mga propeta, may mga himala silang binigay ng Allah sa kanila. Si Daud, every prophet, mayroong binigay sa kanila, special sa kanila. So, ngayon, inshallah, ang mga mangmang na mga Kristiyano, ang mga ignoramos na Kristiyano, nga sabi nila, inulit-ulit nila na walang himala ang nagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At least ngayon, nalaman lang, at least I think 9 ang aking na-mention. But there are, sabihin ko sa kanyo, there are dozens and dozens and dozens of miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko pa nabanggit yung iba. So dito lang ako magtapos. Please share mga kapatid. Kung ito ay nagustuhan ninyo, i-share sa iba para naman ay ang ibang mga Muslim, makashare din sila at ibang mga Kristiyano, malalaman din nila nga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga himala siyang nagagawa ng bigay ng Allah sa kanya. Okay. So dito na lang tayo magtapos. Adonai Jehovah, God of Moses. Okay. So maraming salamat mga kapatid. May Allah, bago pala ako mag-close, papasalamatan ko ang lahat-lahat ho na nagtulong sa akin. Alhamdulillah, magpasalamat ho ako dahil ang sabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong hindi marunong magpapasalamat
ay hindi rin siya nagpapasalamat kay Allah. So ang nagtulong sa da'wa, sa paglikom ng para ito maging maging sayon ang paghimo og daiya, pag-lecture sa mga daiya. Gusto namin i-gather ang mga new Muslim and then lilecturean sila sa basic sala. Tapos turuan namin sila maging daiya, how to make da'wa in comparative. Alhamdulillah, ang akin pong nalilikom ay about na po ay 6,200 na ho sa kasalukuyan ang aking naipon mula ho sa GCash. Pero mayroong mga hindi mga Muslim na talagang ginagamit na naman nila itong GCash ko para pangpukol sa aking ulo. Oh, so pabayaan natin sila. Alam mo naman natin itong mga kafir na ito na lahat ng aking binabanggit ay para sa kanila ay kasinungalingan lahat. Pero nagtaka rin ako, makikinig din sila, nandito rin sila. Kahit kontra nila ako, ayaw nila maniniwala, pero nandoon sila, namimili talaga na pinapakinggan ng aking mga lecture. Pero salamat sa inyong panglalait, sa inyong bashing to Ibrahim Romas. Walang problema. Walang problema. May Allah reward you and guide you. Guide you inshallah. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ako manghihabol si Rash Carl Datilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Eugene Biroy, may Allah reward you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.